Ang batang lalaking ito ay isang natatanging estudyante sa unibersidad. Sa umagang iyon, si Ivy ay papunta sa isang panayam nang tumawag ang kanyang kasintahan na si Jisoo. Hinikayat siya ni Jisoo na gawin ang lahat para magtagumpay sa panayam dahil bihira ang mga hindi pa nakakapagtapos ng kolehiyo na nakakapasok sa huling yugto ng recruitment ng malaking kumpanya tulad ng Tikhang. Nangako si Ivy na gagawin niya ang lahat bago ibinaba ang tawag. Sinimulan niyang buuin muli ang kanyang kumpiyansa at determinasyon na kailangan niyang makapasok sa Tikhang. Habang naglalakad, may lalaking biglang bumangga kay Ivy at tumakbo sa gitna ng kalsada. Biglang may sasakyang tumama ng malakas sa lalaki na nagpabala sa kanya sa gilid ng kalsada. Sinubukan ni Ivy na lapitan at alamin ang kalagayan ng lalaki, ngunit hinawakan nito ang damit ni Ivy at sinubukang magsalita, pero dugo ang lumabas sa bibig nito bago ito nawalan ng malay, na nagdulot ng labis na takot kay Ivy. Kaya naman pagdating sa panayam, hindi na nakontrol ni Ivy ang kanyang kaba. Nang siya na ang sasagot, hindi pa rin siya nakabawi mula sa pangyayari at hindi narinig ang tanong ng konseho ng recruitment, kaya nawala sa kanya ang mahalagang pagkakataon sa ibang aplikante. Simula noon, naging mahirap ang buhay ni Ivy. Napilitan siyang magtrabaho ng mga manu-manong trabaho para kumita at bayaran ang malaking utang sa matrikula. Dahil sa pandemya ng COVID-19, lalong naging mahirap makahanap ng trabahong angkop sa kanyang propesyon. Habang ang iba ay nagkakaroon ng karanasan para umangat, si Ivy ay napilitang magtrabaho ng mga pansamantalang part-time na trabaho at hindi maiwasang mainggit sa mga empleyadong may matatag na trabaho. Samantalang ang mga kaibigan niya ay nag-aasawa na matapos makahanap ng matibay na trabaho, si Ivy ay nanatiling walang pag-unlad. Sumulat siya ng daan-daang aplikasyon, pero natrap sa siklo ng panayam at pagkabigo. Pagkatapos ng 7 taon, muling nakapasok si Ivy sa huling yugto ng Tikhang. Ngunit pagkatapos basahin ang kanyang resume, hinusgahan ng konseho na mahina ang kanyang kakayahan dahil bagamat marami siyang degree at sertipiko, ang kanyang karanasan ay puro part-time lamang. Nang ipaliwanag ni Ivy, pinutol siya ni Director Park at sinabing, gusto mong ipakita ang iyong pagpupursige at determinasyon, di ba? Namatay ang tatay mo noong bata ka pa, kaya nagsikap kang magtrabaho para mabuhay. Sa dami ng trabahong ginawa mo, nakakuha ka pa rin ng maraming sertipiko. Astig ka. Natuwa si Ivy sa papuri ng direktor. Paglabas, tumawag ang mga kaibigan at sinabing nawala na ang lahat ng perang ipinuhunan niya kay Hyunsu dahil ang kumpanya ay isang scam. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Hyunsu, kumatok ng kumatok, at sinira ang kandado gamit ang pamatay-apoy. Labis na nadismaya nang malaman na nawala ang lahat ng kanyang ipon. Nadakip si Ivy sa istasyon ng pulisya dahil sa pagsira ng pinto ng iba. Sinabi ng pulis na ayon sa batas ng Korea, kung ang pamumuhunan ay hindi nagbunga, hindi maaaring magsampa ng kaso ng panloloko na nagdulot ng labis na kalituhan kay Ivy. Nauna rito, hinikayat siya ni Hyunsu na mamuhunan sa kumpanyang malapit ng malistahan para magkaroon ng pera para pakasalan si Jisoo. Kaya naman sumunod si Ivy at ngayon ay umiiyak na lang siya. Habang mabigat ang hakbang pauwi, nakita niya. Si Jisoo ay hinatid pa uwi ng isang lalaking may dalang bulaklak na lalong nagpadagdag sa pagkadismaya ni Ivy. Lumapit siya at ibinuhos ang kanyang pagkabigo matapos ang isang araw na puno ng kamalasan, pagkatapos ay malungkot na umalis. Binigyan siya ni Jisoo ng sobre para matulungan siya sa gastusin dahil sa mga panayam na pinupuntahan niya. Kinuha ni Ivy ang sobre at tinanong, may bagong kasintahan ka na, di ba? Kahit sinabi ni Jisoo na wala, sinabi pa rin ni Ivy, palalayain na kita. Nahihiya ako na kailangan mong makisama sa isang talunan na tulad ko. Ako lagi ang pabigat sa'yo. Kahit nagtrabaho ako ng husto tulad ng kalabaw, patuloy pa rin akong bumabagsak. Sa tingin mo ba talaga may hinintay tayong magandang bukas? Ibininalik ni Ivy ang sobre at sinabing, tapusin na natin ito. Mabuhay ka ng maayos. Pagkatapos, tinalikuran niya ito at walang magawang umalis. Pagdating sa bahay, nakita ni Ivy na inilabas na ang lahat ng kanyang gamit mula sa inuupahang bahay. Sinubukan niyang ilipat ang mga basang kagamitan sa loob. Kinaumagahan, nakaupo siyang mag-isa, naglalaro sa gitna ng mga gamit na naging basura na. Natanggap niya ang mensahe na bagsak siya sa panayam sa Tikhang, na nagdulot ng labis na pagkadismaya. Kinuha ni Ivy ang papel ng kanyang aplikasyon sa Tikhang, umiyak ng todo, at gumuho sa sahig. Sa gabi, nakatayo si Ivy sa bubong ng isang gusali, nakatingin sa isang billboard na nagmamalaki sa universidad na kanyang pinagtapusan, na nangunguna sa bansa sa bilang ng mga nagtapos na nakakahanap ng trabaho. Pero siya ay hindi kabilang doon. Lumapit siya sa gilid at nagdesisyong mag-ambag sa pagpapanatili ng Korea, bilang nangunguna sa bilang ng mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Galit na galit si Ivy nang alalahanin ang lalaking na aksidente 7 taon na ang nakalipas kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ganito ang buhay niya. Hindi ako natatakot sa kamatayan. Ang kamatayan ang paraan para tapusin ang sakit na dinaranas ko, anya. Sumulong pa siya ng isang hakbang habang tumutunog ang telepono ng kanyang ina, kasabay ng isang sulat na iniwan. Biglang nagmulat ng mata si Ivy at nakitang lumulutang siya sa kalangitan, sakay ng isang marangyang eroplano, pero ganap na nagbago ang kanyang anyo. Nakita niya ang isang babaeng may salaming itim na nakaupo malapit sa kanya, hawak ang isang papel at binabasa ang eksaktong iniisip niya bago siya napunta roon. Pagkatapos, nasunog ang papel. Sinabi ng babae, patay ka na, kaya mo ako nakikita. Akala mo ba ako ang paraan para matapos ang sakit mo? Biglang nakatayo sila sa isang mataas na haligi sa gitna ng dilim, may kidlat at tubig sa ibaba, at bumalik si Ivy sa dati niyang anyo. Sinabi ng babae, kailangan kitang parusahan bago ka makarating sa impyerno dahil hinamak mo ako, ang tanging umiiral.
Biglang lumipad ang babae, hinawakan si Ihi sa liig, at itinak sa ibabaw ng dagat ng kamatayan, kasama ang maraming gutom na kaluluwa sa ibaba. Sabi niya, ako ang hinamak mo. Ako ang kamatayan. Parurusahan ka dahil hinamak mo ako. Pagkatapos, binitawan niya si Ihi sa tubig, kung saan naghintay ang mga kaluluwa para wasakin siya. Biglang nagising si Ihi sa katawan ng ibang tao at tinanong ang babaeng kamatayan, ano ang parusa ko? Sabi ng babaeng kamatayan, aagawin sa iyo ang biyayang ibinigay ng langit. Ang tao ay maaari lamang mamatay ng isang beses pagkatapos mamuhay ng mahabang buhay, para makita kung pagkatapos ng parusa ay hahamakin mo pa rin ako. Mula ngayon, kailangan mong mamatay ng 12 beses, at ang iyong kaluluwa ay papasok sa katawan ng 12 taong malapit ng mamatay. Kahit anong gawin mo, tiyak na mamamatay ka ng masakit. Pero kung maiiwasan mo ang kamatayan na hinintay nila, maaari kang mamuhay sa natitirang buhay sa katawang iyon. Akala mo tapos na sa kamatayan? Ito pa lang ang simula. Pagkatapos, nawala ang babaeng kamatayan. Nagsimulang magmalakas ang pagyanig ng eroplano dahil sa pagsaliksik sa lugar na puno ng kidlat. Isinuot ni Ihi ang seatbelt at naramdaman ang papalapit na kamatayan, tulad ng sinabi ng babaeng kamatayan, kaya isinuot niya ang life vest. Lumapit ang flight attendant para pakikalmahan siya. Sinabing hindi kailangan iyon dahil masama lang ang panahon, pero iginiit ni Ihi na tiyak na babagsak ang eroplano. Sa bandang huli, nakalampas ang eroplano sa mapanganib na lugar at pumasok sa magandang panahon. Huminga ng maluwag si Ise dahil nakaligtas siya sa panganib. Pumunta siya sa likurang bahagi at nakita ang maraming mamahaling alak, eleganteng suite at mga luxury item. Biglang may kumikinang na bato na lumilipad patungo sa kanyang ulo, na nagbigay ng mga alaala ng katauhang kanyang sinapian. Ako si Park Jin-tae, 33 taong gulang, pangalawang anak ng chairman ng Tikhang. May marangyang pool ang aming mansyon, at 3 pribadong eroplano ang nakaabang sa hardin. Mula pagkabata, nakipagkumpetensya kami ng kuya ko para makita kung sino ang mas mamahali ni chairman. Ginawa ko ang lahat ng mas mahusay kaysa sa kuya ko at ako ang napiling tagapagmana ng Tikhang. Pagkatapos, lumabas ang batong alaala. Alam na ni Ihi na siya na ang Ihi ng Tikhang, ang kumpanyang hinintay niya buong kabataan para makapasok. Kumpiyansa niyang itinapon ang life vest, na pagtanto na lahat ng karangyaan ay kanya na. Kumpiyansa siyang umupo, natutuwa sa pagiging golden boy ng reinkarnasyon. Pero habang sumisibol ang kanyang saya, nasunog ang isang makina ng eroplano. Bumagsak ang eroplano, at ang batang tagapagmana ng Tikhang ay nagpagulong-gulong. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano, at umupo si Ihi, muling isinuot ang seatbelt. Pero ang presyon ng atmosfera ay nagdulot ng malaking butas, na hinatak ang piloto. Sinubukan ni Ihi na hawakan ang flight attendant, pero huli na. Bumagsak ang eroplano, sumabog at nasunog ang lahat. Nagising si Ihi sa dati niyang anyo, bumalik sa madilim na impyerno. Lumapit siya sa babaeng kamatayan, nakita ang 11 bala sa mesa at ang orasan na bumalik sa 11, senyales na natapos niya ang isang reinkarnasyon. Ipinaliwanag ng babaeng kamatayan na ang mga bala ay kumakatawan sa bilang ng kanyang kamatayan. Sa bawat balang tatanggapin, magkakaroon siya ng bagong simula at ang kumikinang na bato ay magbibigay ng alaala at kakayahan ng orihinal na may-ari. Nagmalaki si Ihi dahil paano siya mabubuhay sa isang eroplanong sasabog. Tinanong niya, kung hindi ako makakaligtas, ano ang mangyayari? Biglang lumitaw ang babaeng kamatayan sa harap niya at sinabi, pupunta ka sa impyerno na nasa likod ng pintuang iyon. Ipapakita ko sa'yo. Sumama si Ihi sa babaeng kamatayan upang tingnan ang impyerno na kanyang mararanasan. Nang makita ang mga naglalagablab na kawali sa ibaba, natakot siya, lumuhod at umiyak, tinanong, anong kasalanan ang ginawa ko para mapunta roon? Noong buhay ako, bawat araw ay impyerno na. Pero kahit patay na ako, kailangan ko pa rin bang magdusa sa impyerno? Sinabi ng babaeng kamatayan, ang kasalanan mo ay hinintay mo ako bago ako pumunta sa iyo. Alam mo na ba kung ano ang tunay na impyerno? Kung pupunta ka roon o hindi, nasa iyo na iyon. Kung mapapanatili mo ang buhay sa susunod na katawan, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Nang marinig ito, nag-umapaw ang pagnanais ni Ihi na mabuhay at nagdesisyong sasamantalahin ang pagkakataon. Sinabi ng babaeng kamatayan, hindi ito pagkakataon, kundi parusa para ituro sa iyo kung gaano kahindik-hindik at masakit ang kamatayan. Simulan na natin ang ikalawang laban. Pagkatapos, isinugo muli si Ihi. Bumagsak siya at lumutang sa ere, pagkatapos ay nagkatawang muli sa ibang katauhan, suot ang damit ng skydiver, ngunit walang parachute sa likod. Gumulong-gulong siya sa himpapawid hanggang hinawakan siya ng isang kasama para mapanatili ang balanse. Lumipad ang kumikinang na bato at nagbigay ng alaala. Ako si Song Ji-sub, 38 taong gulang, mahilig sa extreme sports. Mula pagkabata, nakamit ko ang 4 na Guinness World Records sa mga mapanganib na aktibidad. Ngayon, tatalon ako mula 8,000 metro ng walang parachute at lalapag sa isang lambat. Live itong ipapakita sa pambansang telebisyon at sa buong mundo sa aking social media. Kung magtagumpay ako, makakatanggap ako ng 3 bilyon mula sa sponsor. Nasabik si Ihi sa 3 bilyong won kung magtagumpay, kaya binitawan niya ang kasama at nagbalanse mag-isa. Ang rating ng DC station ay umabot sa bagong record habang natutuwa ang mga staff. Tinukoy ni Ihi ang lugar na lalapagan at sumugod pababa. Ang mga manonood sa buong mundo ay kinakabahan, ngunit tiwala ang 38 anyos na lalaki na ligtas siyang lalapag at magsisimula ng bagong buhay sa 3 bilyon.
Pagkatapos, lumapag siya kasabay ng kaunting alikabok na nagpatahimik sa mga tagahanga sa buong mundo at ang rating ay umabot sa 30%. Ang rela ng babaeng kamatayan ay bumalik sa 1-0 at nagising si Ihi sa dating anyo na alala ang bigong paglapag. Bumulong siya, bakit naman naisip ng lalaking iyon na lumapag ng walang parachute? Lumitaw ang babaeng kamatayan at hinintay na magpatuloy sa susunod na kamatayan. Nagmalaki si Ihi, bakit kailangan kong mamatay kaagad pagkagising? Lahat ng kamatayan ay hindi maiiwasan. Sinabi ng babaeng kamatayan, kailangan mong maghanap ng paraan para mabuhay. Sabi ko na, parusa ito. Napakalaki ng kasalanan mo kaya napagalit mo ang Diyos. Ikaw ang maghahanap kung anong kasalanan iyon at kung bakit mo tinapos ang sarili mo. Sabi ni Ire, dahil ang buhay ko ay puro dilim. Ipinanganak ako sa mahirap na pamilya. Kahit ginawa ko ang lahat, hindi ako makahanap ng trabaho at napilitang bitawan ang babaeng mahal ko. Wala nang pag-asa ang buhay ko, pero bakit ako naging ganito gayong wala akong sinaktan? Hinintay ng babaeng kamatayan na mag-isip si Iye kung may nasaktan ba siya, sinabing, isang makasarili kang tao. Kinuha niya ang baril at sinabi, maghanap ka ng paraan para mabuhay, huwag kang magmalaki sa akin. Pagkatapos, isinugo muli si Iye. Nagising siya sa isang paaralan, hindi bilang guro kundi bilang maliit na estudyante sa high school. Tinanong niya, paano kaya mamamatay ang batang ito? Sa klase, may kaklaseng nanonood ng video ng kanyang dating pagtalon ng walang parachute, natatawa at sinabing, bakit may ganito kang tanga? Gustong-gusto ni Iye na suntukin ang kaklase. Lumipad ang batong alaala at nagbigay kay Ihi ng bagong hanay ng impormasyon. Ako si Yusu, 17 taong gulang. Namatay ang tatay ko noong ako 5 taong gulang, kaya nagsumikap ang nanay ko para mapalaki ako. Dahil nakita ko ang hirap ng nanay ko, naisip kong mag-aral ng mabuti, pero sa kasamaang palad, palagi akong binubuli sa paaralan. Lagi akong hinintan ng pera ng grupo ng maton at ginawang laro ng mga ito. Ayokong malaman ng nanay ko na binubuli ako, dahil kung malalaman niya, magdudulot ito ng guilt sa kanya dahil sa akin. Pero ang bawat araw sa paaralan ay impyerno, at ang nangbubuli sa akin, si Jinsang, kasama ang kanyang grupo, ang mga demonyo. Sinabi ko kay Jinsang na kung ipagpapatuloy niya ang pambubuli, tatalon ako mula sa mataas na lugar, pero sinabi niya na walang magmamalasakit kung mamatay ako. Patuloy niya akong binugbog at hinintan akong bumili ng strawberry milk para sa kanila. Sa huli, nagdesisyon akong magsulat ng liham at nagpunta sa rooftop. Napagtanto ni Ihi na si Jinsang ang nangbubuli kay Yusu. Binasa ni Ihi ang liham ni Yusu at nalaman na plano nitong tapusin ang buhay. Pero naisip niya, kung hindi siya pupunta sa rooftop, hindi siya mamamatay at hindi rin mapupunta sa impyerno. Natuwa si Ihi, pero biglang sinuntok siya ni Jinsang sa ulo, hinintan na bumili ng strawberry milk at sinaktan muli bago umalis. Biglang kinuha ni Yusu ang upuan at hinampas sa ulo si Jinsang, tinadyakan ito, pero sinaktan siya ng kasama nito. Ginamit ni Ihi ang kanyang kakayahan, natalo ang kasama, hinawakan ang ulo ni Jinsang, at itinapon ito. Sinakal niya si Jinsang at hinintan itong mag-sorry at huwag siyang galawin muli. Pero biglang hinatak siya ng isa pang kasama at kahit lumaban si Yusu, madaling napabagsak siya at tinadyakan ng paulit-ulit. Si Jinsang, kasama ang dalawang kasama, binugbog si Iye habang hinintay ng mga kaklase ang guro. Binalaan siya ni Jinsang na pagkatapos ng klase, lagot siya. Umupo si Iye sa mesa ni Yusu, napagtanto na natalo niya si Jinsang, pero ang maton na si Tsuk ay hindi niya kaya. Kahit gaano kagaling, mas malalaki ang mga ito. Naalala ni Ihi ang sinabi ng babaeng kamatayan, kaya nagdesisyong maghanap ng paraan para mabuhay. Pagkatapos ng klase, binugbog siya muli ni na Jinsang sa gifts, pinigilan ni Tsuk si Jinsang, pero itinulak at sinampal ito ni Jinsang. Nang magsorry si Tsuk, huminto si Jinsang, pero plano niyang ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Yusu. Biglang sumigaw ang magandang estudyante na si Minji na tumigil na si Jinsang, kaya pansamantala siyang binitawan. Nagtaka si Ihi kung sinagip siya ni Minji, pero sinigawan siya nitong baliw at umalis. Umuwi si Ihi sa bahay ni Yusu, nakita ang larawan ng mag-ina, at napagtanto na si Yusu ay pinalaki rin ng isang solong ina, tulad niya. Binasa niya ang note sa ref mula sa ina ni Yusu na huwag kalimutang kumain, at naalala ang mga araw na ginagawa rin ito ng kanyang ina. Noon, pumunta siya sa trabaho ng ina para tumulong sa paglilinis, at masaya silang nag-usap. Dahil sa kaligayahan sa kahirapan, hindi niya hinintay ang maging mayaman, gusto niya lang ng matatag na trabaho, magpakasal, at magkaroon ng simpleng pamilya tulad ng iba. Pero ang simpleng bagay na iyon ay hindi ko naabot. Sa gabi, inasikaso ni Ihi ang paboritong ulam na karne ng ina ni Yusu. Gumamit si Ihi ng mga salitang puno ng pagmamahal habang nakikipag-usap sa ina ni Yusu. Nang bigyan siya ng ina ng piraso ng karne, naalala ni Ihi ang imahe at salita ng kanyang ina na, magiging maayos ang lahat, anak, na nagpaiyak sa kanya sa pagtataka ng ina ni Yusu. Ipinagpatuloy ni Ihi ang pagkain para mapanatag ang ina.
Sa kwarto, plano niyang tawagan ang kanyang tunay na ina, pero natanggap niya ang mensahe mula kay Jinsang na humihingi ng 50,000 won bukas. Binasa ni Ithie ang liham ni Hyusu at nalaman na nahihirapan itong magsinungaling sa ina para makakuha ng pera para kay Jinsang, kaya kinamumuhian nito ang sarili at nagplano na magpakamatay. Naalala ni Ithie na parang si Tsuk din ay dumaranas ng pang-aapi mula kay Jinsang. Sa salamin, sinabi ni Ithie sa katawan ni Hyusu, sigurado akong aayusin ko ang nagtulak sayo sa dulo. Kinabukasan, sa klase, humingi ng pahintulot si Tsuk sa guro na pumunta sa banyo. Paglabas, nakita niya si Hyusu. Sinimulan ni Ithie na kausapin si Tsuk, mas malakas ka kaysa kay Jinsang. Hindi ko maintindihan bakit siya pa ang boss mo. Natatakot ka ba sa kanya? Hinawakan ni Tsuk ang kwelyo ni Ithie at sinabi, sinong nagsabing natatakot ako? Sa tingin mo ba masaya akong nasa ilalim ng isang hinintay mo pa akong natalo? Bago natapos si Tsuk, pumasok si Jinsang. Sinabi ni Tsuk, tinatakot ko lang siya na huwag magmalaki. Sinuri ni Jinsang ang sugat na ginawa niya kay Tsuk kahapon at sinampal ito ulit, pagkatapos ay binantaan si Hyusu ng panibagong bugbog. Sumunod si Ithie kay Tsuk na ipinagpatuloy ang kwento, kaya ko talunin si Jinsang gamit ang isang kamay, pero tuwing susubukan ko, may magpoprotekta sa kanya. Si Songhyo, third year senior, ang pinakamalakas dito. Kasama ni Jinsang sa taekwondo si Songhyo noong elementarya, kaya siya napasali sa grupo ni Songhyo at naging boss dito kahit mahina siya. Pagkarinig nito, nagpasya si Ithie na maghanap ng matalinong paraan para harapin si Jinsang. Habang kumakain ng ramen si Ithie, itinulak ni Jinsang ang ulo niya sa mangkok. Tumayo si Ithie, hinintay si Jinsang, ibinuhos ang ramen sa ulo nito, at inilagay ang mangkok sa ulo nito bago ngumiti at umalis. Sumigaw si Jinsang at inutusan si Tsuk na hulihin si Hyusu. Susugurin sana siya ng isa pang kasama, pero pinigilan ni Tsuk at sinabing tapusin muna ang pagkain. Sinabi rin ni Tsuk kay Jinsang na maglinis muna. Narinig ito ng mga kaklase at natawa, na nagpababa ng mukha kay Jinsang, lalo na sa harap ni Minjae, kaya tumakbo siya palabas. Nauna rito, sinabi ni Ithie kay Tsuk, kung gagawa ako ng kahit ano kay Jinsang, huwag kang makikialam. Hindi ka rin gagalawin ng senior na iyon. Humingi ng tulong si Jinsang kay Songhyo, hinintay na turuan ng leksyon ang kaklase. Nagdesisyon si Songhyo na umatake, dala ang mga pamalo papunta sa klase. Habang masayang nagbabasa ng comic sa cellphone si Ithie, nag-alala si Tsuk sa posibleng ganti ni Songhyo. Sinabi ni Ithie, may plano na ako, nandito sa puso ko. Pumasok si Songhyo, kasama ang mga kasama, malakas na tinanong kay Tsuk, sino ang bumuhos ng ramen kay Jinsang? Itinuro ni Jinsang si Hyusu. Gumamit si Ithie ng inosenteng ekspresyon. Tinitigan ni Ithie si Songhyo na nagdulot ng labis na pagkadismaya rito. Napansin ng mga kasama, kami pa ang nagpunta rito para lang harapin ang isang payat na nerd. Nakakahiya. Sinabi ng leader kay Jinsang, hindi mo kaya itong mahina mag-isa? Hinawakan ng leader ang kwelyo ni Jinsang at sinabing, huwag mo na akong tawaging kaibigan mula ngayon. Umalis ang leader kasama ang mga kasama. Napagtanto ni Ithie na itinakwil na si Jinsang dahil hindi na ito karapat-dapat sa grupo, kaya hinintay niya ito, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Wala ka ng malakas na backer, di ba? Susugurin sana siya ni Jinsang, pero pinigilan ni Tsuk na naglabas ng matagal ng hinintay na galit. Nawala agad ang posisyon ni Jinsang bilang boss ng klase. Habang bumababa ng hagdan, nabangga niya si Tsuk, pero walang sinabi. Sinampal siya ng dating kasama, pero kailangang lunukin niya ang kahihiyan. Nakita niyang kasama na ni Songhyo si Minjae, na tinawag pa siyang tanga. Sa gabi, tumakbo si Ithie sa park para palakasin ang katawan ni Hyusu, pero nag-alala rin sa kanyang hinintay na paghihirap sa trabaho. Biglang lumitaw si Jinsang, lasing at sinisisi si Ithie. Inamin ni Ithie, kasalanan ko, pero nagsimula ito sa'yo, alam mo ba, sakin ka. Naalala ni Jinsang ang mga hinintay niya pagkatapos matanggal, kaya nagalit. Umuwi si Ithie, nakasuot ng earphones. Sa isang intersection, muntik siyang masagasaan ng dump truck, pero huminto ang driver at sinabing, gusto mo bang mamatay? Pagkaalis ng truck, binato ng ladrilyo si Ithie sa ulo, natumba siya. Galit na galit si Jinsang, ibinuhos ang galit kay Hyusu. Nagising si Ithie sa madilim na impyerno, bumalik sa dating anyo, at ang relo ay bumalik sa siyam. Lumitaw ang babaeng kamatayan. Nagmalaki si Ithie, bakit kailangan kong mamatay sa kamay ng bully? Niligtas ko si Hyusu mula sa pagpapakamatay. Ikaw ba ang namagitan para mamatay ako ulit? Kung pupunta rin ako sa impyerno, bakit pa tong mga laro? Lumipad ang babaeng kamatayan, itinapon si Ithie, hinintay ang mukha niya, at sinabi, kung susubukan mong tapusin ang sarili mo habang pinaparusahan, mas masakit pa sa impyerno ang mararanasan mo. Tulad ng sinabi mo, dapat namatay si Hyusu sa sarili niyang kamay, pero ang pagkamatay mo ay dahil sa desisyon mo, hindi dahil sa akin.
Hinintay ni Ise na ilipat siya sa katawang madaling mabuhay, pero sinabi ng babaeng kamatayan na lalong tataas ang sakit. Isinugo muli si Ise. Nagising siya sa sobrang dilim, natakpan ang mukha, narinig ang tunog ng grinder at mga spark sa labas. Binuhusan siya ng tubig ng mga maton, pagkatapos ay tinanggal ang takip sa mukha. Tinanong ng lider na saan ang babae at ang pera. Isang maton ang handang tusukin ang mata ni Ihe ng screwdriver. Sinabi ni Ihe, sasabihin ko, pero bigyan mo muna ako ng oras, hindi ko pa naaalala. Kinuha ng lider ang martilyo, handang hampasin, nang lumipad ang batong alaala at pumasok sa katawan ni Ie. Ako si Lee Juhan, 35 taong gulang, tinutukoy bilang e-cleaner, na may mga kliyente sa buong mundo, bahagi ng isang lihim na organisasyong kriminal na malakihan, handang pumatay ayon sa utos ng kliyente. Nakilala ko ang magandang kabit ng boss ko, at hinintay niya akong tulungan siyang makatakas mula sa impyernong ito. Ninakaw ko ang 1 bilyon mula sa itim na pondo ng boss, para makatakas kasama siya at itinago ito sa ligtas na lugar, pero habang papunta sa kanya, hinuli ako ng boss. Malakas na sinipa ni Ify ang lider, nakipaglaban sa mga mato ng grupo, at sa kakayahang minana mula kay Lee Juhan, pagkatapos ng ilang saglit na pagkurap ng ilaw, gumuho ang mga maton sa sahig. Tiningnan ni Ify ang salamin, napagtanto na ang buhay nito ay parang sa pelikulang gangster. Kaya ko mamatay anumang oras, pero teka, nagtatago siya ng 1 bilyon. Kailangan kong mahanap ang pera. Sa pera, makakahanap ako ng mas mahusay na proteksyon. Sa kakayahan nito, mataas ang sansang mabuhay ako. Kailangang sumugal. Binuksan ni Ify ang pinto ng tumatakbong van, sumakay sa motorsiklo at umalis. Mabilis siyang nagmaneho laban sa trapiko ng walang helmet, pagkatapos ay lumiko sa tamang direksyon, pakiramdam na astig sa malaking motorsiklo. Nagising ang leader at nagulat sa boss na wala na si Lee Juhan. Inutusan ng boss ang lahat ng tauhan na habulin ang taksil, na may 2 bilyong gantimpala mula sa pulis para sa kanyang pagkakahuli. Maraming motorsiklo ang inilunsad, mga dayuhan na armado ang sumali, at hinintay ng leader ang van si Ify. Sinabi ng boss, Lee Juhan, hindi ka makakaligtas ngayon. Pumasok si Ify sa bawal na ruta para sa motorsiklo, umakyat sa tulay, at inatake ng dayuhan gamit ang baril. Patuloy niyang iniiwasan ang mga bala, itinaas ang harap ng motorsiklo para bumilis. Pinaputukan ng dayuhan ang gulong ng isang kotse para harangan si Ify, pero hindi ito nahinto. Dumating ang lider sa van mula sa kabilang direksyon, pero nabangga ito at tumaob. Isang maton ang bumaril kay Ify, pero nabangga ang kanyang sasakyan sa van at sumabog. Tumalon si Ify sa apoy, sinundan ng mga dayuhan at kasamahan para sa saya. Ang mga motorista ay tumawid sa apoy at nagpatuloy sa paghabol kay Ify sa makapal na usok. Biglang dumating ang pulis at binangga ang motorsiklo ng isang maton. Sumali ang pulis sa mga motorista sa paghabol kay Ify. Sa isang intersection, binilisan ni Ify at ligtas na nakalampas, dahilan para magkabanggaan ang maraming sasakyan. Ang mga motorsiklo na nakalusot ay nagpatuloy sa paghabol. Nang makitang naharang, lumiko si Ify sa ibang daan, pero hinintay pa rin. Pinili niyang pumasok sa isang mall, sinundan ng mga maton. Napaligiran si Ify mula sa lahat ng direksyon. Nagpasya siyang pumasok sa isang bukas na elevator, isinara ito at umakyat. Sa rooftop ng mall, napaligiran ulit siya ng maraming maton. Lumapit ang boss, itinutok ang baril kay Lee Juhan. Nagpasya si Ify na sumugal ulit, kaya sumugod siya patungo sa boss, pagkatapos ay bumalik para kumuha ng bilis, at sinira ang bakod. At lumapag ang motorsiklo sa pool sa ibaba. Napatay ang cellphone ni Ify, kaya nawala ng signal ang mga maton. Lumangway si Ify sa pampang, tiningnan ang boss, at umalis. Naisip ng boss na parang maisyam na buhay si Ify. Pumasok si Ify sa elevator, natuwa na hindi siya madaling mamatay. Nagmaneho siya papuntang parola para makipagkita sa kabit ng boss. Yumakap ang babae kay Ify, umiyak, at sinabing, natakot ako na baka hindi ka makarating, ano ang gagawin ko? Tinanong niya kung nasaan ang pera, at nang ituro ni Ify ang yate na may ilaw, binaril siya ng babae sa ulo, natumba siya, at bumalik sa madilim na impyerno. Tumawa ang babaeng kamatayan, at ang relo ay bumalik sa 8. Sinabi niya kay Ify, pinatay mo ang sarili mo para sa pera, kaya pinatay ka rin niya para sa pera. Nagmalaki si Ify na kahit gaano katibay si Lee Juhan, namatay siya sa kamay ng mahinang babae, pero alam niya ang lokasyon ng pera na naa-access lang sa yete, kukunin ko ang 1 bilyon at mabubuhay. Nakita ng babaeng kamatayan ang ngisi ni Ify at isinugo siya para gawin ang plano. Nagising si Ify sa uniforme ng preso sa solitary confinement, galit na hindi makalabas para kunin ang pera, kaya sumigaw siya. Dumating ang gwardiya, binuksan ang selda, at inutusang bumalik sa communal cell.
Habang inihahatid, may presong naghanap ng gulo, tinitigan si Ihe ng masama. Sa komunal cell, lumapit ang isang kabataang preso, tinawag si Ihe na kuya at dinala sa kanyang higaan. Tinanong ni Ihe, alam mo ba kung kailan ako makakalabas? Sabi ng kabataan, 4 na araw na lang, makakalaya na tayo. Bakit wala kang naaalala? Pero pakikalmahan mo, baka patayin ka ng psychopath na iyon. Nakita ni Ihe ang mga kakaibang larawan at libro tungkol sa bipolar disorder ng isang preso. Binuksan ng gwardiya ang pinto para sa bagong preso si Jinsang, ang pumatay kay Hyusu. Sinuntok ni Ihe si Jinsang, natumba ito at tinadyakan niya. Pinigilan siya ng ibang preso, sinabing, paano kung patayin ka niya? Binalaan siya ni Jinsang, huwag kang magmalaki, hindi ka makakalabas ng buhay. Nagkatinginan sila ng masama. Lumipad ang kumikinang na bato, nagbigay ng alaala kay Ihe. Ako si Jae-sang, 21 taong gulang. Bata pa lang, pangarap ko ng maging elite fighter, pero sumuko ako dahil sa kahirapan ng pamilya. Isang araw, nakita kong dinudumog ng mga maton ang nanay ko para sa utang. Tumawag ang kaibigan, nagturo ng paraan para kumita. Nakita kong nakaluhod ang nanay ko, kaya nagpunta ako sa abogado. Hinintay niya akong akuin ang kasalanan ng boss niya sa hit and run para sa 200 milyong won. Dahil 18 lang ako at menor de edad, makakalabas ako sa probation. Nagmalaki akong pumunta sa pulis, umamin sa pagmamaneho ng ninakaw na kotse at pagtama sa tao bago tumakas bilang menor de edad. Dinakip ako at hinintay sa korte. Akala ko mababayaran ko ang utang ng nanay ko at magiging elite fighter, pero namatay ang babaeng nabangga habang nagaganap ang paglilitis. Nahintay ako ng 2 taon sa kulungan dahil sa manslaughter. Galit na galit ako, sumigaw sa abogado, at tuluyang nawala ang pangarap kong maging elite fighter. Nagmalaki ako sa 2 taon sa kulungan at kasamang record, pero itinanggi ng abogado ang responsibilidad. Hinintay ko ang boss niya na bayaran ako ng 1 bilyon bilang kabayaran, kung hindi, maghahanap ako ng ibang abogado para makalabas at ilantad ang kwento ng lasing na driver na nakapatay at tumakas, gamit ang menor de edad bilang panakip. Binalaan ako ng abogado na kapag nagsalita ako, mamamatay ako. Tinanong ni Jinsang kay Ihe, paano mo gustong mamatay? Sumigaw ang gwardiya na bumalik sila sa kani-kanilang lugar. Bumalik si Ihe sa kanyang upuan, napagtanto na nagpapanggap lang si Jinsang na mapanganib. Noong una itong pumasok, inamin itong psychopath siya na may pagnanais pumatay, kaya natakot ang lahat, kahit si Jae-sang. Tumawa ng malakas si Ihe, pinuri si Jinsang, magaling kang umarte. Inutusan niya ang isang kasama na bantayan ang gwardiya. Inutusan ni Ihe na huwag pigilan ang pagharap niya sa peking psychopath. Sinuntok niya ng paulit-ulit si Jinsang sa mukha, sinabing, ganito ka pala niloloko ang lahat. Mahina ka pa rin tulad noon, lumaban ka. Humingi ng awa si Jinsang, patawarin mo na ako, mali ang ginawa ko sa'yo. Sinabi ni Ihe, ang mali mo ay pinatay mo si Hyusu. Tumayo si Ihe, sinabi sa mga preso, isang talunan lang siya, natalo ng hinintay niyang bully sa paaralan, at lihim na binato ng ladrilyo ang bata. Ganito ba ang nagpapanggap na psychopath? Nagulat si Jinsang na alam ni Jae-sang ang tungkol sa kanya. Napaligiran siya ng mga preso para parusahan dahil niloko niya sila. Kinabukasan, hindi pinayagan si Jinsang na sumalo sa hapag ng mga preso. Binato siya ng isang preso ng tuyong isda, inutusang kainin pati buto, at sumunod siya ng tahimik. Sa communal area, patuloy siyang sinermunan ng preso dahil sa pagpapanggap. Natawa lang si Ihe. Habang nagtatrabaho sa woodshop, isang agresibong preso ang nag-alis ng talim ng lagari at itinapon kay Jae, pero tumama ito sa ibang preso. Dumating ang mga gwardiya, dinala ang nasugatan sa ospital. Naghanda ang ibang preso na atakihin si Ie. Natakot ang batang si Sin-woo at tumakbo palabas. Sinabi ng leader, may nag-utos sa amin na huwag kang makalabas. Napagtanto ni Ihe na ang abogado iyon. Nakipaglaban si Ihe sa mga agresibong preso, gamit ang mataas na kasanayan sa Ihe mula kay Jae-sang, kaya madali niyang natalo ang mga maton sa ilang segundo. Pumasok si Sin-woo dala ang bakal, pero nakita niyang natalo na ng kanyang big boss ang lahat. Habang nag-uusap kay Sin-woo, nagpahayag ito ng pagsisisi sa panahon sa kulungan, tinanong kung nagsisisi si Ihe. Naalala ni Ihe ang kanyang dating daling desisyon, sinabing talagang nagsisisi ako sa pagkakakulong sa bilangguan ng kamatayan. Natakot ako dahil alam ko kung ano ang tunay na impyerno, pero hindi pa huli para magsimula ulit. Sa gabi, habang natutulog, bumangon si Jinsang, pumunta sa banyo, at hinasa ang plastik para maging matulis. Lumitaw si Ihe, kinuha ang matulis na bagay at sinabi,
Ilang taon pa kaya ang dagdag sa kulungan mo kung patayin mo ako? Sinuntok ni Eve si Jinsang, naisip kung patayin na kaya ito dahil nakakainis ang itsura. Pero hindi, kailangan niyang makatakas at hanapin ang 1-0 bilyon. Naglaro si Eve ng psikolohikal, sinabing mas masakit ba ang suntok ko kaysa kay Tsu. Naalala ni Jinsang ang pagkakabugbog ni Tsu, tinanong, paano mo nalaman? Sinabi ni Eve, si Hyusu, nasa likod mo, nagsabi sa akin. Nakikita ko ang multo dahil manghula ang nanay ko. Sabi ni Hyusu, binuhusan mo siya ng ramen sa kantin. Hindi ka ba nagsisi sa ginawa mo sa kanya? Nang sinisi ni Jinsang si Hyusu sa pagkabigo ng buhay niya, sinampal siya ni Eve, sinabing, sabi ni Hyusu, hihintayin ka niya hanggang mamatay ka. Natakot si Jinsang, nang mahulog ang panyo, hinimatay siya at nabasa ang pantalon. Kinabukasan, habang naghahanda si Eve na makalabas, gulat pa rin si Jinsang. Binato ni Eve ng strawberry milk na hinintay noon ni Jinsang kay Hyusu, lalong nagpanik ito. Naisip ni Eve na ito ang pinaka-epektibong parusa, kaysa patayin siya. Lumabas si Eve kasama si Sin-woo at iba pang preso, sinalubong ng mga kamag-anak. Tinawag ng abogado si Jae-sang, hinintay siyang sumakay sa kotse. Nakita ni Eve ang misteryosong sasakyan, pumasok, tinanggihan ang maleta ng pera, sinabing, ayoko nang sisihin ang iba. Ayoko ng maruming pera. Ililibing ko ang nangyari sa atin. Sana hindi na tayo magkita. Umalis si Eve sa ilalim ng nagdududang tingin ng abogado. Pumunta si Eve sa parola, tiningnan ang lugar kung saan siya pinatay bilang Lee Ju-hon, galit pa rin sa babae. Sumakay siya ng bangka, hinukay ang bag na may 1-0 bilyong won. Natuwa si Eve sa pera at diamante, pero naisip, bagong labas lang ng kulungan, baka maghinala ang iba kung gagastusin ko ito. Nakakaboder talaga ang pera. Natulog si Eve, hinintay ng ina ni Jae-sang ang mukha niya. Nagising siya sa tawag ng ina ni Jae-sang. Pagkatapos ng laban sa isip, sinagot niya ang tawag. Nang sabihin ng ina na gusto siyang makita, umiyak si Eve. Naalala ang kanyang inang naghihintay sa bahay. Nangakong, uuwi na po ako, at umiyak na parang bata. Dinala ni Eve ang bag ng pera sa subway station, inilipat ang pera sa ibang bag, bumulong, kung magpatuloy ako sa katawan ni Jae-sang, hindi na makikita ng ina niya ang anak. Kailangan ko siyang bigyan ng pera. Inilagay niya ang pera sa public locker, ginamit ang kanyang prisoner number bilang password, nabasa ang paalala na aalisin ang gamit pagkatapos ng 4 na araw. Sigurado si Eve na makakabalik siya bago iyon. Dinala niya ang isa pang bag ng pera papunta sa bahay ni Jae-sang. Habang naglalakad sa eskinita, may sumunod sa kanya. Sa harap ng bahay ni Jae-sang, tinawag ang pangalan niya. Paglingon, sinaksak siya ng maraming beses sa tiyan ng isang lalaki, sinabing, 2 taon akong naghintay para patayin ka. Ang anak ko, nabangga mo hanggang mamatay, pero 2 taon lang ang kulungan mo dahil menor de edad ka. Naalala ni Eve ang lalaking naroon sa korte habang hinintay si Jae-sang, nakaupo sa itim na kotse nang makalaya siya. Humingi siya ng patawad, hindi ako ang pumatay sa anak mo, iba iyon. Napansin ng ama ang paparating na tao, kaya tumakas siya. Ang dumating ay si Sin-woo, na pagkatapos makitang buhay pa si Eve, hinintay ang maskara, sinabing, akala ko may naunang pumatay sayo. Dapat ako ang pumatay sayo. Nagkunwari akong sumunod sayo sa kulungan para hintayin ang pagkakataon. Plano ko sanang tapusin ka sa woodshop para sa gantimpala, pero naunahan ako. Ang pagsisisi ko sa kulungan ay dahil hindi perpekto ang krimen ko, kaya nahuli ako. Pero ngayon, mas perpekto na ang plano ko. Kahit sabihin ni Eve na bibigyan niya ito ng maraming pera, nagpa siya si Sin-woo na patayin siya para sa 100 milyong gantimpala, pagkatapos ay tumakas. Tumawag ang ina ni Jae-sang, pero hindi na makasagot si Eve. Nagising siya sa madilim na impyerno, umiiyak, 7 buhay pa ang natitira. Sinabi ni Eve sa babaeng kamatayan, hindi sana ako namatay kung hindi ako naunang saksakin ng matanda. Hindi ko nahulaan ang galit ng pamilya ng biktima. Sinabi ng babaeng kamatayan, makasarili ka, hindi mo inisip ang sakit ng iba. Gustong-gusto ni Eve na makuha ang pera sa locker, kaya hinintay niya ang babaeng kamatayan na barilin siya. Sumunod ito, pero may ngising mapanuya. Nagmulat si Eve, pero hindi makatayo o magsalita, napagtanto na sanggol na siya, kaya ngumisi ang babaeng kamatayan. Paano na ang 1-0 bilyon ko? Umiiyak siya ng malakas sa masikip na coffee shop, nang hihinayang sa pera. Lumabas ang ina mula sa banyo, humingi ng paumanhin sa mga customer, kinarga ang anak, at nagsorry ulit. Dinala niya ang sanggol sa kotse,
pakiramdam ni Izzy na mabait itong ina. Pero sumigaw ito, bakit hindi ka tumahimik at matulog? Dahil sa'yo, hindi ako makainom ng kape. Nag-alala si Izzy. Galit na dinala siya ng ina sa bahay, inihagi sa sofa na parang hinog na mangga. Lumapit ang ama, ngumiti ng banayad, sinabing expired na ang jam ng 4 na buwan. Sabi ng ina, kainin mo, hindi naman nakamamatay. Pinakain ng ama ang sanggol, binalaan na sasaktan kung hindi kakain, habang humitit ng sigarilyo ang ina. May kumatok na pulis, kaya pinunasan ng ama ang bibig ni Izzy, at inalis ng ina ang amoy ng uso. Sinabi ng pulis na kasama niya ang child protection specialist dahil may ulat ng abuso sa bata mula sa pediatric hospital. Sinuri ng espesyalista ang katawan ni Izzy. Inilabas ng ama ang business card, ipinakilalang head ng Child Welfare Institute. Napansin ng pulis ang maraming larawan ng masayang pamilya, kaya humingi sila ng paumanhin sa pagkakamali. Sumigaw si Izzy para humingi ng tulong, pero umalis ang pulis at espesyalista. Pagkaalis ng mga bisita, galit na lumapit ang ina, tinanong, anong mali ang ginawa ko para puntahan ako ng pulis? Inihagis niya si Izzy sa sahig, sinabing, wala nang naging maayos sa buhay ko simula nang dumating ka. Ginamit niya ang unan para ipadala si Izzy pabalik sa madilim na impyerno, 6 na buhay pa ang natitira. Tinanong ni Izzy ang babaeng kamatayan, bakit walang batong alaala? Hindi ko alam ang pangalan ng batang iyon. Bakit may ganoong mga magulang? Sabi ng babaeng kamatayan, hindi mo pinahalagahan ang buhay at madaling pinili ang kamatayan, pero ang batang iyon, wala man lang pagkakataon. Hinintay ni Izzy ang susunod na reinkarnasyon. Sabi ng babaeng kamatayan, matindi ang pagnanais ng tao na mabuhay pagkatapos mamatay, na kulang sa kanila noong buhay. Kahit gaano ka lumaban, mamamatay ka rin. Kung papatay ka ng iba, makikialam ako. Sinabi ni Izzy, hindi ako pumatay ng kahit sino, kaya magtiwala ka. Isinugo siya ng babaeng kamatayan. Nagmulat si Izzy, tiningnan ang lungsod, kinuha ang cellphone, napansing 15 minuto na lang bago maklear ang locker. Swerte, nasa harap siya ng subway station, kaya tumakbo siya, nakarating sa tamang oras habang inaayos ng staff ang locker. Binuksan niya ito, kinuha ang bag ng pera. Tiningnan ni Izzy ang salamin, napansing gwapo ang bagong katawan, nakita ang sarili sa billboard, nalaman na modelo siya. Dumating ang batong alaala, ako si Jang Jun-woo, 24, minahal ng mga babae mula pagkabata, dahil sa hitsura ko, madaling kumita sa gwapo kong mukha, namuhay bilang modelo ng walang malinaw na layunin. Sa marangyang bahay ni Jun-woo, nakita ni Izzy ang koleksyon ng mamahaling relo. Binasa niya ang balita tungkol sa pag-aresto sa mag-asawang ng abuso, sa 5 buwang sanggol siya iyon naisip niyang magpatotoo para makulong sila habang buhay. Nabasa rin ang tungkol sa serial killer na hindi pa nahuhuli, nagtaka kung paano mamamatay ang katawang ito. Tumawag ang kaibigan ni Jun-woo, inimbita siya sa SEC party kasama ang mga magagandang babae ng Korea. Naisip ni Izzy, sa halip na mag-alala sa kamatayan, magsaya muna. Pumunta siya sa bar, hinintay ng kaibigan na magpakitang gila sa host ng party para maging model ng tikhang. Dumating ang host, si Director Park Tae-yu, nakipagkamay sa mga bisita. Ipinakilala ng kaibigan si Izzy, pero lasing na si Izzy, kaya hindi siya pinansin ng direktor. Sumali si Izzy sa pagpapasaya ng elite party. Kinaumagahan, ginising siya ng kuya ni Jun-woo, sinabing, nangako kang pamahalaan ang coffee shop habang nasa Amerika ako. Maligo ka na. Nagpunta si Izzy sa coffee shop na parang zombie, bumulong, bukas pupunta na ang kuya sa Amerika, hindi na ako magbabantay dito. Biglang nakita niya si Jisoo, ang dating kasintahan, pumasok bilang customer. Patuloy na tinitigan ni Izzy si Jisoo, napansin niya ang barista na laging nakatingin sa kanya. Nang kunin ni Jisoo ang inumin, sinabi ni Izzy sa sarili na magpakatotoo, pero kinabahan siya. Nahawakan ang kamay ni Jisoo, at nanginginig, ngumiti para itago ang kilig. Tinanong ng kuya, gusto mo ba siya? Sabi niya, madalas daw pumunta si Jisoo sa oras na iyon hanggang magsara, siguro isang manunulat o nobelista. Nag-search si Izzy online, nalaman na nanalo si Jisoo sa isang patimpalak ng mga manunulat gamit ang nobelang Isulat Kamay sa Hinintay. Nang tanungin ng reporter kung sino ang una niyang naisip pagkapanalo, sinabi ni Jisoo, ang tanging sumuporta sa pangarap ko ay ang boyfriend ko, kaya siya ang una kong naisip.
Marami siyang pinagdadaanan, kaya hindi ko pa nasasabi ang balita. Napagtanto ni Eve na ang sobre na ibinigay noon ni Jisoo ay galing sa premyo nito. Tiningnan niya si Jisoo nang may pagsisisi, pagkatapos ay tumakbo palabas. Pumunta si Eve sa library, kinuha ang nobela ni Jisoo, at nalaman na isinama rito ang mga totoong karanasan nila. Naalala niya noong umalis siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Jisoo, bilang aplikante. Nakita niyang maraming lalaki ang umaaligid kay Jisoo, pero tinanggihan niya ang lahat. Gabi noon, habang naglalakad sa ilalim ng cherry blossoms, sinabi ni Eve kay Jisoo na siguradong magtatagumpay siya, kaysa sa mga lalaking umaaligid, walang ibang magmamahal at magpapahalaga sa iyo kaysa sa akin. Mananatili ako sa iyo habang buhay, hindi kita bibitawan. Nagyakapan sila, nangakong magmamahalan habang buhay. Isinulat ni Jisoo sa nobela, isang lalaki ang nangakong mamahalin at sasamahan ako habang buhay, kaya naniwala ako sa kanya. Hindi napigilan ni Eve ang emosyon. Umuwi siya, naalala noong nakatayo si Jisoo sa lugar na iyon, tinitigan ang mga fountain pen, sabi niyang kailangan iyon ng mga manunulat. Nangako si Eve na bibili siya nito kapag naging manunulat si Jisoo. Lihim niyang binili ang paboritong pen ni Jisoo, ipinaukit ang key author Lee Jisoo. Pero noong gabing iyon, pinalayas siya sa inuupahang bahay, kaya hindi na ibigay ang pen. Dumating ang pamangkin at mag-asawa ng kuya ni Jisoo sa coffee shop, inimbita siyang kumain ng sandwich. Napagtanto ni Eve na ang lalaking naghatid kay Jisoo noon ay kuya niya, napagkamalan niya ito dahil sa kanyang insecurities. Nagdesisyon siyang manatili sa coffee shop para makita si Jisoo araw-araw. Kinabukasan, dumating si Jisoo, hinulaan ni Eve na mag-order ito ng hot lemon tea. Inilabas ni Eve ang hot lemon tea at isang pastry, sinabing, libre ito dahil fan mo ako. Gustong-gusto ko ang nobelang Sulat Kamay sa Hinintay. May ideya akong gustong gawing nobela. Inimbitahan ni Jisoo si Eve na umupo para pag-usapan ang ideya. Sinimula ni Eve ang kwento ng isang lalaking dumaranas ng maraming kamatayan, sinabi ito ng buong husay at sigasig. Nang tanungin ni Jisoo ang pangalan niya, halos masabi niya ang tunay na pangalan pero itinama sa Jang Junwoo. Sabi ni Jisoo, kwento mo parang totoong naranasan mo, tulad ng babaeng kamatayan, sobrang malupit. Sumang-ayon si Eve, baliw na baliw siya. Paano niya mailalagay ang lalaki sa ganoong sitwasyon dahil lang hindi nito pinahalagahan ang sarili? Natuwa si Jisoo sa natural na kilos ni Eve pero biglang seryoso, tinanong, ano ang pangalan ng bida? Sabi ni Eve, wala pa akong naiisip na pangalan. Humingi si Eve ng autograph, napansin ang fountain pen na balak niyang iregalo. Nang purihin niya ang pen, sinabi ni Jisoo, regalo ito. Naalala niyang sa harap ng libingan ni Eve, ibinigay ng ina nito ang pen, sinabing para raw iyon sa kanya, at umiyak siya noon. Napansin ni Eve ang lungkot sa mukha ni Jisoo. Simula noon, tuwing pumupunta si Jisoo sa coffee shop, umuupo si Eve kasama niya, ikinukwento ang mga kamatayang naranasan. Nang tanungin ni Jisoo kung bakit hindi kailanman bumisita ang bida sa ina nito, malungkot na sabi ni Eve, dahil wala siyang lakas ng loob. Masakit para sa kanya ang makita siya ulit. Natawa ng mahina si Jisoo, sinabing parang ikaw mismo ang dumaan doon. Nagpaalam si Jisoo. Tiningnan ni Eve ang dating kasintahan, napansing umuulan ng malakas. Tumakbo si Jisoo, sinundan siya ni Eve na may payong, hinintay itong kunin ang payong. Nanatili si Eve sa ulan hanggang mawala si Jisoo, pagkatapos bumalik sa shop. Biglang nahulog ng isang customer ang basong salamin. Habang pinupulot ni Eve ang mga bubog, nakita ang mga pulis at ambulansya sa labas, nadurog ang kamay niya. Narinig niya ang dalawang customer na nag-uusap tungkol sa isang babaeng na aksidente, madalas daw sa shop. Tumakbo si Eve para hanapin si Jisoo, naalala ang sinabi ng babaeng kamatayan na lalala ang sakit. Sa pinangyarihan, nakita niya ang aksidente sa motorsiklo at ang pulang payong sa lupa. Nawala ng kontrol si Eve, sumigaw sa pulis na bitawan siya. Biglang nakita niya si Jisoo, buo ang katawan. Sa coffee shop, binandahan ni Jisoo ang sugat ni Eve, na nagpaliwanag, akala ko kakilala ko ang naaksidente. Tanong ni Jisoo, mahalaga siguro sa'yo ang taong iyon? Siguro nagpanik ka. Naranasan ko na yan. Nang makita si Eve nagulat, naisip ni Jisoo kung ganoon din kaya. Kumusta kaya ako noon? Gabi iyon, tumakbo ako sa ospital. Tanong ng tanong sa mga nurse at doktor kung nasaan ang boyfriend ko. Gumuho ako sa sahig, sumigaw sa kawalan, sabi ni Jisoo.
Tinanong ni Ire kung okay na ba siya, sabi ni Jisoo, hindi pa. Nagpaalam siya, tinawag siya ni Ire, magkita ulit bukas. Biglang sabi ni Jisoo, baka hindi ako makapunta bukas. Ang mga kwento mo, Junwoo, nagpapamiss sa akin ng isang tao. Umalis si Jisoo. Kinabukasan, bumisita si Jisoo sa libingan ni Ire, umiyak, miss na miss kita. Kung pinigilan kita noon, kung hindi ko sinabi ang mga iyon, baka iba ang napili mo. Patawad. Tiningnan ni Ire mula sa malayo, emosyonal. Pagkaalis ni Jisoo, pumunta siya sa sariling libingan, tiningnan ang mga larawan. Narinig ang boses ng ina sa likod, tinawag niya, inay, pero itinama, bumisita lang po ako sa ina ko. Mabilis siyang umalis, tiningnan ang inang naglilinis ng kanyang puntod. Hindi napigilan ng ina ang luha, pumasok sa banyo, umiyak, tinawag ang pangalan ni I. Narinig ni Ivy ang iyak, tumakbo palabas, lumuhod, umiyak ng malakas, patawad po, inay. Nagsisi siya sa desisyon niya. Sumulat siya ng liham sa ina bilang kaibigan ni Ivy, sinabing galing ang pera sa crypto investment, malayang gamitin. Dinala ni Ivy ang bag ng pera sa bahay ng ina, in-input ang password. Nang makita ang mga lumang larawan nila, hindi napigilan ang emosyon, tumakbo palabas, iniwan ang pera. Isang uwak ang dumapo sa singboard, nahulog ito sa ulo ni di panaginip lang. Kinabukasan, dumating si Jisoo sa coffee shop, makinig sa kwento ni Junwoo. Sabay silang umalis, naglakad ng tahimik. Naalala ni Ivy ang masayang sandali noon kasama si Jisoo, nagsisi sa daling desisyon. Sabi ni Jisoo, sana maganda ang wakas ng kwento mo, Junwoo, naawa ako sa bida. Hirap na hirap siya, walang masandalan, pero lagi siyang nag-aalala sa susunod na kamatayan, nabubuhay sa takot. Paano iyon buhay? Nagpaalam si Jisoo. Tinawag siya ni Ivy, may sasabihin ako, baka ito na ang huling araw ko. May girlfriend akong 7 taon. Wala akong naipakitang maganda sa kanya. Waiter ako noon, nakita ko siyang kasama ang mga katrabaho, pinipilit siya ng boss na i-match sa mga katrabahong lalaki, pero lagi niyang sinasabi, may boyfriend na ako. Nang makita niya akong nagsiserve, kumpiyansa siyang lumapit, hinawakan ang braso ko, ipinakilala, ito ang boyfriend ko, hindi ba gwapo? Sobrang sipag niya, kaya hindi ako magugutom. Buong tapang niyang sinabi sa lahat na ako ang mahal niya, kahit anong posisyon ko. Siya ay mabait, madalas umiyak para sa mga hinintay, mas gusto niya ang lemongrass tea, kaysa mapait na kape. Tanga ako, akala ko okay lang siya. Gusto kong humingi ng tawad sa pagkakamali ko sa kanya. Sana hindi na siya malungkot dahil sa tulad ko. Siya lang ang mamahalin ko habang buhay, sabi ni Iri. Umiiyak si Jisoo, iniisip na nasa harap niya si Iri. Patuloy si Iri, hindi ko pinahalagahan ang hinintay ng kamay ko at umiyak kasama ko sa hirap. Alam ko, huli na para humingi ng patawad dahil patay na ako. Ang kwentong baliw na sinabi ko sa'yo ay mga naranasan ko 7 kamatayan na. Ngayon, nabubuhay ako sa katawan ng lalaking ito. Ang unang kamatayan ko ay si Choi Ji-sang, ako si Choi Ji-sang. Habang gulat pa si Jisoo, biglang may kotseng bumangga sa kanila. Lumabas ang lalaki mula sa sasakyan, si Director Park Tae-woo ng Tikhang, ang nag-sponsor ng hamon ng paglapag ng walang parachute. Nagbayad kay Ji-sang para umamin sa manslaughter, at nag-utos sa boss ni Lee Joo-han para gawing aksidente ang pagbagsak ng eroplano ng batang Tikhang. Lumapit ang abogado, gulat sa sira-sirang katawan ni Jisoo. Tiningnan ni Park si Jisoo, parang manika, at pinisil ang bibig ni Ivy para burahin ang ebidensya. Dumating ang pulis, sinuri ang eksena, at kinuha ang mga bangkay. Sa impyerno, bumalik ang relo sa 5. Nagising si Ivy, galit na nadamay si Jisoo sa kanyang kamatayan, determinado na patayin si Park. Nakita niya ang babaeng kamatayan na nagbabasa ng nobela ni Jisoo, kaya sumugod siya. Itinutok ang baril sa ulo nito, at kinalabit, gusto niyang maranasan nito ang sakit niya. Naalala niya ang mukha ni Park, plano sanang tapusin ang sarili para makaganti, pero walang bala ang baril. Lumitaw ang babaeng kamatayan, gumaling ang sugat, tinanong ni Iri, ikaw ba ang nagplano ng mga kamatayang konektado kay Park Tae-woo? Nakita kitang nagbabasa ng libro ni Jisoo. Bakit mo pinatay ang Jisoo ko? Kahit anong Diyos ka, hindi mo dapat ginawa iyon. Sabi ng babaeng kamatayan, hindi ako Diyos. Ginamit ko lang ang anyong ito para makipag-usap sa tao.
Ipinakita ang tunay na mukha, nag-anyong Jisoo, tinawag siya, Jisang, umisi, at tinanong, nagigilty ka dahil akala mo namatay siya dahil sa'yo. Binasa ko ang nobela para malaman kung karapat-dapat siyang maparusahan tulad mo. Nakatakda na siyang mamatay doon sa oras na iyon, kasama lang ng isang lalaking malapit ng mamatay. Nagtaka si Ire kung bakit gustong patayin ni Park si Jisoo. Inanunsyo ng babaeng kamatayan ang susunod na laban, kung plano mong pumatay, makikialam ako. Hindi mo malalabag ang mga patakaran ko. Sinayang mo ang bala ko. Iwinasiwas niya ang daliri, lumipad ang bala mula sa lupa, umikot at tumama sa ulo ni Ire, kasama ang iba't ibang sandata sa silid. Lumipad ang kumikinang na bato mula sa balde ng dugo, nagbigay ng alaala kay Ze. Ako si Jonghyun, 34, ipinanganak sa mahirap na pamilya. Bata pa, natuklasan ko ang talento ko sa pagpipinta, pero hindi ito kinilala ng mundo. Isang araw, nakita ko ang babaeng gumuho sa bubong ng kotse, ginawa ko itong pintura, at nabili ito ng mahal sa ibang bansa. Simula noon, natuklasan ko ang bagong direksyon para sa talento ko, gumawa ako ng mas makatotohanang mga pintura sa sarili kong paraan, na nabili ng napakamahal dahil sa pagiging totoo. Pagkalipad ng bato, tumakbo si Ire sa banyo, sumuka, napagtanto na ang katawang ito ay pag-aari ng isang baliw na halimaw. Nakita ang manika sa mesa, naalala ang komento ni Park Tae-woo kay Jisoo na gumuho sa lupa. Kinuha ni Ire ang kutsilyo, sinabi, gagamitin ko ang demonyong katawang ito para patayin ang isa pang demonyo. Park Tae-woo, ipaparamdam ko sa iyo ang naranasan ko. Pumunta siya sa pinangyarihan ng aksidente nila ni Jisoo. Naalala ang pulang supercar ni Park na sadyang bumangga sa kanila. Binuksan niya ang manhole, hinintay ang fountain pen na regalo niya kay Jisoo. Noong nakaraang gabi, hinintay ni Park ang abogado na umamin sa krimen niya. Kakagaling ko lang sa droga, lalala ang kaso ko. Kung kukunin mo ang kulungan para sa akin, gagawin kitang fihi ng subsidiary ko. Agad binuksan ng abogado ang pinto ng kotse, kinuha ang memory card ng dashcam, itinapon sa manhole. Kinuha rin ni Park ang pen ni Jisoo, itinapon doon. Pumunta si Ire sa tikhang, may dalang kutsilyo, pero tinanggihan ng receptionist ang pakikipagkita kay Director Park. Umalis si Ire. Lumabas si Park, yumuko sa ama niyang chairman. Hinintay ng ama na dumalo siya sa seminar ng kumpanya. Pumasok si Park sa elevator, magalang at masigla sa mga empleyado, pero tiningnan siya ng ama ng may pagdududa. Sa seminar, kasama ang lahat ng empleyado, sinimulan ng host ang pagsusuri sa pag-ugali ng mga matagumpay na may palatandaan ng psychopathy. Ginamit si Park bilang halimbawa. Nagbigay ang host ng mga tanong, napansin ni Park na nire-record siya, kaya pumili ng sagot na tipikal ng normal na tao. Inanunsyo ng host na hindi psychopath si Park, nakatanggap ng malakas na palakpakan. Sa labas ng tikhang, nakita ni Ire si Park sa media, mukhang palakaibigan at hinintay ng empleyado, nag-init ang ulo niya. Biglang nagdugo ang ilong niya, natumba siya. Sa ospital, sinabi ng doktor na may tumor siya sa utak, huli na para operahan. Tumawa ng malakas si Ire, nagulat ang doktor. Sabi ng doktor, 1 buwan na lang ang buhay mo. Pagkatapos sabihin ni Ire na sapat na iyon, buong tapang siyang lumabas, at sa oras na iyon, tumawag ang empleyada sa gallery para ipaalam na may gustong bumili ng painting na red lao, na gawa ni Ire, at ito ay si Director Park Tae, mula sa Tihi Corporation, na sinabing pupunta agad sa gallery. Agad na pumunta si Ire sa gallery at nakita si Park Tae na nakatayo sa harap ng red lao, na ipininta ng maisakit na si Jonghyun. Lumapit si Ire at nagpakilala bilang may akda ng painting, at nakipagkamay kay Park Tae. Ipinaliwanag ni Ire ang kahulugan ng painting na ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagkonekta sa dugo ng 5 tao, na ang kanilang kamatayan ay magkakaugnay sa pamamagitan ng kamay ng isang Diyos, na siya mismo. Natuwa si Director Park Tae sa sinabi ni Ire. Sinabi ni Ire na magkapareho sila dahil pareho silang mga baliw na nag-aakalang sila ang Diyos, dahil pareho silang pumatay. Nang magulat si Direktor, sinabi ni Ire na nagbibiro lang siya. Napansin ni Ire na wala ng ibang tao sa gallery, kaya nagbalak siyang kumilos, ngunit naalala ang babala ng babaeng kamatayan, kaya itinago niya ang kutsilyo sa bulsa. Nagpahayag ng panghihinayang si Park Tae dahil ayaw ibenta ni Jonggil ang painting, kaya umalis, ngunit tinawag siya pabalik ni Jiseo at sinabing ibebenta niya ang painting at siya mismo ang maghahatid nito sa bahay ng direktor. Inimbitahan din niya si Park Tae sa kanyang opisina dahil may espesyal na obra para sa kanya. Sumang-ayon si Park Tae na pupunta. Tumingin si Jiseo sa kamera at naisip na baka sinusubaybayan siya ng babaeng kamatayan na nagsabing makikialam ito kung siya ay pumatay.
Pumunta si Park Tae sa simbahan para sa isang memoryal para sa kanyang kapatid na si Park Jin Tae na namatay sa pagbagsak ng eroplano. Naalala niya noong sinabi ni Jin Tae na noong bata pa siya, nakita niyang sinakal ni Park Tae ang anak ng kanilang kasambahay, ngunit may dumating kaya nakaligtas ang bata pagkatapos ng operasyon. Sinabi ni Jin Tae sa kanilang ama ang nangyari at mula noon, umiinom ng gamot si Park Tae dahil sa naririnig na iyak ng mga bata. Narinig ito ni Park Tae, idiniin si Jin Tae sa pader, at nagbanta na mas malaki ang tapang niya kaysa sa inaakala, kaya hinayaan niya itong mabuhay. Umiinom siya ng gamot dahil may boses na nagtutulak sa kanya na pumatay. Sa simbahan, nakita ni Park Tae ang kalungkutan ng kanilang ama at pamilya para kay Jin Tae na nagdulot ng inggit sa kanya, kaya lumabas siya. Tumawag ang kanyang sekretarya para ipaalam na ang seminar ay ayon sa utos ng chairman. Narinig ito ni Park Tae, naglagay ng gamot sa bibig para supilin ang pagnanasang pumatay, at nagmaneho ng mabilis sa kalsada dahil sa epekto ng gamot. Isang batang pulis ang nakapansin sa mabilis na supercar at hinabol ito kasama ang kanyang kasamahan. Napansin ni Park Tae ang mga pulis, kaya lalo niyang binilisan ang pagmamaneho, ngunit napilitang huminto sa isang kalsada na ginagawa. Tiniling ng batang pulis na sumailalim siya sa alcohol test, ngunit hindi sumunod si Park Tae. Nang makitang hindi maayos ni Park Tae ang kanyang at mukhang naapektuhan ng gamot, hinila siya ng pulis, ngunit lumaban si Park Tae. Matapos makita ang badge ng pulis, tumawag siya kay chief ng pulisya para magmalaki, kaya naman sinermonan ng chief ang pulis at inutusang magsorry agad kay direktor ng BE Corporation. Nagsorry ang batang pulis at pinayagang umalis ang direktor, ngunit sinampal siya ng direktor at inutusan ang kasamahan nitong tumahimik kung ayaw mawala ng trabaho. Pinagpatuloy niyang pahirapan ang batang pulis hanggang bumagsak ito, pagkatapos ay naghagis ng mga tseke bilang bayad sa ospital. Pinuri niya ang kasamahan ng pulis dahil alam nito ang kapangyarihan ng iba, sinabing parang isda na kumakain sa kanyang paa. Pagkatapos, buong tapang siyang umalis sa kanyang supercar. Dumating siya sa bahay at huminto sa harap ng pintor na si Jong Yun. Sinabi ni Jeon na naroon siya para makipagkita sa direktor, at buong tapang na ipinatong ang paa sa mamahaling supercar ni Park Tae. Nang utusan siyang alisin ang paa, ipinatong din ni Lee ang kabilang paa. Sinabi ng direktor na walang kamera doon at sinuntok si Lee, ngunit nagbigay si Lee ng laway sa likod ng ulo nito. Nang umatake si Park Tae, sinuntok siya ni Lee, ibinagsak sa lupa at sinipa. Pumunta si Park Tae sa kanyang supercar at kinuha ang baril. Umilag si Lee para iwasan ang bala, ngunit habang tumatakbo, binaril siya ni Park Tae sa likod. Lumapit ang direktor at sinipa si Lee, ngunit biglang nagising si Lee, itinulak ang direktor, at tumakbo patungo sa supercar. Pinaandar ni Lee ang sasakyan diretsyo kay Park Tae, umikot, at muling sumugod, dahilan para mahulog ang baril. Lumabas si Lee, kinuha ang baril, at tinapakan ang kamay ni Park Tae. Inasahan na ni Lee ang sitwasyon kaya nagsuot siya ng bulletproof vest. Sinipa niya ulit ang direktor, dinala sa bahay ni Jong Gil-chon, at sinabing 15 katao na ang napatay doon at siya ang susunod sa masakit na paraan. Dinala niya ito sa lugar kung saan gumagawa ng mga painting si Jong Gil-chon, binuksan ang ilaw sa operating table, at naghanda. Biglang nakita ng direktor si Jong Gil-chon na nakabulagta sa sahig. Nang magising si Lee, nakatali siya sa operating table. Lumapit si Park Tae at ikinuwento ang kanyang karanasan bilang mamamatay na nakipagkumpetensya sa 15 na pinatay ni Jong Gil-chon. Sinabi niyang ang unang pagpatay ay aksidente nang masagasaan niya ang isang lalaki sa kalsada. May tumawag sa ambulansya at ang lalaki ay tumingin sa kanya na parang Diyos. Hindi niya na muling naramdaman ang sensasyong iyon kahit ilang beses pa siyang pumatay, ngunit ang kwento ni Lee sa sasakyan ay nagpabalik ng pakiramdam na iyon. Nanginginig siya sa excitement sa sasakyan at ang buhay ang palaging mananalo. Sinimulan niya ang chainsaw, ngunit nagbigay ulit si Lee ng laway sa kanyang mukha. Kaya sinimulan ni Park Tae na ipadala si Lee sa madilim na impyerno at may natitirang 4 na reinkarnasyon. Nagising si Lee at tiningnan kung buo pa ang kanyang katawan. Sinabi ng babaeng kamatayan na iyon ang pinakamasakit na kamatayan na naranasan niya, at swerte na hindi niya pinatay ang direktor, kung hindi, itinapon na siya sa impyerno. Tumawa ng malakas si Ie nang may kasiyahan. Napansin ng babaeng kamatayan na sinadya ni Ie na magpapapatay kay Park Tae dahil ang buong proseso ay naitala ng mga kamera. Hiniling ni Lee na simulan ang susunod na reinkarnasyon, sinabi ng kanyang ina na ang kasalanan ng isang tao ay babalik din sa kanya, ngunit ang kasalanan ng mga mayayaman ay hindi kailanman bumabalik sa may-ari nito. Kaya gagawin niyang magbayad si Park Tae, gagawin niya ang mga bagay na tumanggi ang mga Diyos na gawin, at mananalo siya sa larong nilikha ng babaeng kamatayan. Pagkatapos, isinama siya ng babaeng kamatayan. Pagmulat ng mga mata ni Lee, hinabol niya ang isang binata na tinawag siyang pulis, kaya napagtanto niyang siya ngayon ay isang pulis. Nang maglabas ng kutsilyo ang kriminal, tumakbo si Lee dahil hindi pa siya handa. Biglang dumating ang batang pulis na si Chai Han at niresolba ang kriminal.
Sinisi ni Chai-hon si Ise dahil bakit siya tumakas habang hinuhuli ang kriminal. Sinabing hindi niya inaasahan na isasakripisyo ni Ise ang sarili para sa koponan, ngunit huwag siyang magpapahiya sa iba. Binigyan si Ise ng kumikinang na bato ng isang alaala. Siya si An Jae-hong, 42 taong gulang, anak ng isang pulis na namatay habang hinuhuli ang kriminal. Nais niyang maging mahusay na pulis tulad ng ama, ngunit nang sabihin niya sa ina na nakapasa siya sa akademya ng pulis, nahimatay ito dahil natakot na baka maging katulad siya ng ama. Nangako siya sa ina na poprotektahan niya ang sarili kahit anong mangyari, kaya naging mahinang pulis siya sa mata ng mga kasamahan, tumatakas sa mga mapanganib na sandali. Namatay ang kanyang ina at nagpatuloy siya bilang duwag sa paningin ng mga kasamahan. Nakita niya kung paano binugbog ni Park Tae si Chai-hon, ngunit hinayaan lang ito at hinusgahan ng kapatid. Nadama ni Jiseo ang awa kay An Jae-hong, kaya naman minura siya ng mga nakababata. Biglang nakita ni Ise ang dalawang binata na naghahabulan sa kalsada, at napagtanto niyang ang nang-aapi ay si Sino, ang dating kasamahan sa kulungan na pumatay sa kanya para sa 100 milyong premyo. Lumapit si Ise kay Sino at sinabing, "Ako si Chotsang, ang hinintay mo noon." Sinabi ni Sino na patay na ang hinintay niya, ngunit maraming tao ang nagre-record ng kanyang pag-amin, kaya nagbanta siya gamit ang kutsilyo. Tinanong ni Ise, "Babalak ka bang pumatay ulit para sa 100 milyon mula kay Park Tae?" Pagkatapos, inatake at ibinagsak ni Ise si Sino sa lupa. Dumating ang mga pulis sa patrol at inaresto ang kriminal. Pinuri ng lahat ang kagitingan ni An Jae-hong. Kumalat ang video sa internet at naging viral. Nagulat ang mga kasamahan sa video at hindi makapaniwala ang team leader na si An Jae-hong iyon. Umabot ang video sa balita at hiniling ng team leader na suriin kung bumili siya ng insurance dahil masyado siyang naging mapangahas. Si Park Tae, nasiyahan sa pag-alala kung paano niya tinapos si Jong Gil-chon, ay inanyayahan ang kanyang sekretarya na mag-dinner dahil natuklasan niya ang isang magandang lugar. Sumang-ayon ang sekretarya. Sa gabi, inaya ni Eve si Chai-hon na pumunta sa bahay ng serial killer na si Jong Gil-chon. Pumasok sila sa lugar ng krimen ng pintor, binuksan ni Eve ang isang lihim na pinto, kinuha ang panulat na may pangalan ni Jisoo, binuksan ang laptop at ipinakita sa kasamahan. Ang video ay nagpapakita kung paano pinatay ng pintor ang mga biktima para sa kanyang mga pintura, kaya sinabi ng kapatid na tatawag agad ng forensic team. Isinaksak ni Ise ang ESD sa computer, kinopya ang mga video ng pagpatay sa kanya ni Park Tae sa disk, at binura ang orihinal na file. Nagduda si Chai-hon nang makita ito. Nang suriin ng pulisya ang lugar, sinabi ni Ji-yeon na gumamit ng dugo ng mga biktima si Jong Gil-chon para sa kanyang mga pintura. Inutusan ng team leader na patayin ang ilaw at lumitaw ang mga kakaibang pintura na parang ilusyon na ikinabigla ng team leader sa bagong kilos ni An Jae-hong. Hinabol ng team leader si Ji-yeon at sinabing, "Hindi ikaw si An Jae-hong, sinapian ka ba? Kaya mo palang magbago, ang galing mo." Habang hinintay ni Park Tae ang kanyang sekretarya sa lugar, napansin niyang napalilibutan ito ng pulisya. Nagpakilala si Ji-yeon bilang pulis na si An Jae-hong at naalala ng direktor na siya ang hinamak niya ng mahuli dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho. Sinabi ni Ise na isinara nila ang lugar dahil sa isang pagpatay at tinanong kung narinig na ba niya ang kasabihan na ang salarin ay babalik sa lugar ng krimen, kaya kung ayaw niyang pagbintangan bilang salarin, huwag siyang pumunta roon. At dahil direktor siya, binigyan niya ng payo. Hiniling niyang isulat ang pangalan ng babaeng kasama nito sakaling mawala ito dahil mahirap malaman kung sino ang tunay na mamamatay, di ba, direktor? Pagkatapos, umalis si Park Tae, huminto ang sasakyan at pinaalis ang sekretarya. Sinabing wala na siyang ganang mag-dinner kaya nakatakas ang sekretarya sa kamatayan. Nagsimulang magmalaki si Park Tae tungkol kay An Jae-hong. Maraming reporter ang kumuha ng litrato kay An Jae-hong at inilathala siya bilang nakatuklas ng serial killer na si Jong Gil-chon. Nakita ni Park Tae ang balita at nakatanggap ng tawag mula sa boss ng sindikato na nagsabing natapos na ang katawan ni Jong Gil-chon. Inutusan ng direktor na tapusin agad si An Jae-hong. Ibinigay ni Ise ang ASB sa isang reporter para ilantad ang krimen ni Park Tae sa balita. Pinuri ng chief ang Major Crimes Unit ni An Jae-hong na nagpasaya sa team leader kaya hinagkan nito sa pisngi si An Jae-hong bilang papuri. Hiniling ni Chai-hon na makipag-usap ng pribado kay Ji at sinabing nakita niyang kinopya at binura ni Ji ang ilang video sa computer ni Jong Gil-chon at tinanong kung anong video iyon. Sinabi ni Ji na ito ang video ng pagpatay kay Jong Gil-chon at ang salarin ay si Park Tae. Alam niyang sisirain ito pagdating sa presinto, kaya kailangan niyang kumilos para maparusahan ang direktor. Pagkatapos, nakita ni Ji ang kanyang ina na pumasok sa presinto. Sinabi ni Chai-hon na iniimbestigahan ang ina dahil natagpuan ang isang bag ng pera sa bahay nito at natukoy sa kamera ang nagdala ng pera, ngunit namatay ito sa aksidente sa sasakyan kaya biglang nadamay ang ina, lalo na't kamamatay lang din ng anak nito. Nakita ni Eve ang ina na nagbibigay ng salaysay sa pulisya, paulit-ulit na sinasabing wala siyang alam, kaya nagsisi si Eve sa sarili dahil kahit patay na siya, wala pa rin siyang nagawa ng maayos.
Nang dumaan ang ina, napasigaw si Izzy ng ina, ngunit sinabing, pasensya na, dapat tita ang tawag ko. Napansin niyang natanggal ang sintas ng ina, kaya lumuhod siya para itali ito para sa kanya. Pinayuhan ni Izzy ang ina na magsuot ng sapatos na walang sintas para ligtas, ngunit sinabi ng ina na ito ang unang sapatos na binili ng kanyang anak para sa kanya. Naalala ni Izzy kung gaano kasaya ang ina nang ibigay niya ang sapatos, at sinabi ng ina na kapag suot niya ito, parang kasama niya ang anak. Naging emosyonal si Izzy at tinanong kung bakit isinumbong ang bag ng pera na maaari naman sana niyang gamitin. Sinabi ng ina na parang parusa ito mula sa langit dahil hindi niya naprotektahan ang tanging anak at pakiramdam niya ay kapalit ng buhay ng anak ang pera, kaya ayaw niyang gamitin ito at humingi ng paalam na umalis. Umiiyak si Izzy. Pag-uwi ng ina, may nag-doorbell at pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang bag ng pagkain na may note na huwag magpapalipas ng pagkain at kumain ng maayos. Si Jiseo ay nasa malapit, ngunit habang naglalakad, hinila siya ng isang lalaking halos kalahati ng mukha ay nasunog, ang driver ng truck na humabol kay Lee Juhan noon, at sinaksak si Jiseo, dugo ang tumulo sa lupa. Natanggap ni Park Tae ang isang package na may larawan na nagpapatunay na siya ang nagmaneho ng sasakyan na tumama sa isang mag-asawa noong nakaraang gabi, mga larawang lihim na iniimbestigahan ng chairman na ama. Sinabi ng ama na alam na nila kung bakit maaga namamatay ang mga alagang hayop sa bahay, ngunit bakit pati tao ay pinatay. Tinanong ng anak kung natatakot ang ama sa kanya, at mula pagkabata, mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa royalty dahil naunawaan niya ang pakikipaglaban ng magkapatid para sa trono, kahit ang ugnayan ng ama at anak ay walang labis. Hinawakan niya ang ama bilang babala bago umalis, nagmaneho ng mabilis sa kalsada, humarang sa isang random na sasakyan at pinatay ang driver. Pumasok si Park Tae sa katedral at buong tiwala na sinabing siya ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay, ang hatol at kaligtasan ay nasa kanya. Natanggap niya ang tawag mula sa Chief ng Media Bureau na nagsabing ipinadala ni An Jae-hong sa GE station ang video ng pagpatay kay Jong Gil-chon na sinasabing si Park Tae ang pumatay at bagamat sinubukan nilang pigilan, ipapalabas ito sa balita mamayang gabi. Tumawag si Park Tae sa boss ng sindikato, ngunit si Lee ang sumagot na nagsabing, ako si An Jae-hong, dahil naunang hinintay ni Lee ang saksak ng lalaking may peklat at ibinagsak ito. Hiniling ni Izzy na makipagkita kay Park Tae sa presinto na may inihandang German handcuffs para sa kanya. Inaresto rin ni Izzy ang boss ng sindikato. Nagulat ang team leader sa kakayahan ni An Jae-hong ngunit may naramdamang kaba. Tumawag ang chief na hiniling makipagkita kay An Jae-hong. Sa opisina ng chief, nakita ni Izzy ang abogado na may salamin ang pumick up kay Sino noong pareho silang nakalaya. Nakita niya si Park Tae sa gitnang upuan kasama ang chief na umalis para magkausap sila. Sinubukang suhulan ni Park Tae si Izzy ng pera at katanyagan na kung pipirmahan niya ang dokumento, tataas ang makukuha niya taon-taon at kung susundin siya, magiging amo pa siya roon. Kinuha ni Izzy ang fountain pen, pinunit ang papel, at sinabing hindi niya kailangan ang pera o katanyagan, gusto lang niyang ipakita na si Park Tae ay isang baliw. Na nag-aakalang Diyos lamang siya. Sinabi ni Park Tae na si Izzy ay isang asong ligaw lamang na tumatakbo sa kanyang larangan at madali lang para sa kanya na alisin ito. Sumagot si Izzy na walang mas masahol pa sa kamatayan, kaya tapusin na nila ang masamang ugnayan sa buhay na ito at hiniling na magkita sa unang palapag pagkatapos ng 30 minuto para lagyan siya ng posas. Pumasok ang abogado na may salamin at sinabing ayusin niya ito ng maayos. Natanggap ng team leader at iba pang miyembro ng Major Crimes Unit ang mga tawag na may nagpapaalam ng isang bagay. Bumalik si Izzy sa kanyang trabaho at binuksan ang balita para maghintay. Lumapit ang kasamahan mula sa likod at binigyan si Izzy ng hotdog para merienda. Nang i-anunsyo ng broadcaster ang tungkol sa video ni Park Tae, natanggap ang balita na sumuko na si Park Tae ng Izzy Corporation dahil sa pagpatay kay Jong Gil-chon. Lumabas si Park Tae mula sa presinto at nagsalita sa media, inamin na pinatay niya ang serial killer na si Jong Gil-chon ilang araw na ang nakalipas, na kinidnap siya nito at dinala sa hindi pamilyar na lugar kung saan kailangan niyang pumili, pumatay o mapatay. Naramdaman niyang tungkulin niyang pigilan ang karahasan ni Jong Gil-chon, nakipaglaban siya rito at tumakas, at nalaman sa balita na patay na ito, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang bangkay. Humingi siya ng paumanhin sa pagkabigo sa publiko. Ipinakita ng balita ang video na ibinigay ni Izzy, na nagpapakita kay Park Tae na inakay ni Jong Gil-chon sa kanyang gallery, ngunit ang video ay hindi sapat na ebidensya para patunayang pinatay ni Park Tae si Jong Gil-chon, na malamang ay kinidnap siya at posibleng buhay pa. Nalaman ni Izzy na nauna nang kumilos si Park Tae. Napalibutan siya ng 2 opisyal ng pulisya na nag-anunsyong kanselado na ang mga akusasyon laban sa kanya at nagkaroon ng mga protesta para ideklarang inosente si Park Tae, na suportado rin ng mga politikong nagdeklarang inosente siya.
Sinermona ng chief si Ihe dahil sa paggawa ng ebidensya at nagbanta na sisibakin siya at ang team leader. Lumabas si Park Tae mula sa presinto at itinuring na bayani ng media dahil sa pakikipaglaban kay Jong Gil-chon. Lumabas si Jiseo sa kotse, ngunit kinuha ng dalawang lalaking nakatakip ang mukha at isinakay sa sasakyan patungo sa hindi alam na lugar. Si Park Tae ay nasa pribadong jet patungong Amerika, natanggap ang tawag mula sa tauhan na walang kopya ng video sa bahay ni An Jae-hong at nahuli na rin siya. Sinabi ni Park Tae na siya mismo ang mag-aayos nito, naglagay ng 2 tableta sa bibig at nakatulog. Biglang nayanig ang eroplano, nagising siya, at may boses na nagsabing pumatay siya ng 7 tao at kailangang magbayad. Pumasok siya sa cockpit at nakitang nasa autopilot ang eroplano. Ipinakita ng balita na pinatay ni Park Tae ang kanyang kapatid at ginawang aksidente sa eroplano, at nag-alok siya ng 3 bilyong won kay Jesus para tumalon mula sa 8,000 metro ng walang parachute, na nagdulot ng kamatayan nito. Inanunsyo ng electronic board na sasabog ang eroplano sa loob ng 30 segundo, at kailangang tumalon gamit ang parachute kung nais mabuhay, habang nagsimula ang countdown at nagsimulang magliyab ang makina. Nagpanik si Park Tae at hinintay ang parachute. Sa eroplano, nagsimulang sumabog ito, sinubukang kumapit ni Park Tae, ngunit sumabog ang eroplano, dahilan para mahulog siya ng malaya sa lupa. Binuksan niya ang parachute at mapalad na nakalapag sa isang aspaltadong kalsada. Ngunit nang tumayo, natamaan siya ng kotse at napalayo. Bumaba mula sa kotse si An Jae-hong, na si Jiseo rin, dahil lang magsalita si Park Tae sa media tungkol sa kanyang pag-amin, hinulaan na ni Jiseo ang hakbang na ito. Pumunta si Jiseo sa opisina ng boss ng sindikato. Naalala mula sa alaala ni Lee Joo-han na may hard drive ang boss na naglalaman ng mga ebidensya ng krimen ng mga kliyente. Binuksan ni Ihe ang lihim na kabinet at kinuha ang mahalagang hard drive nang pumunta si Park Tae sa presinto. Isinuko niya ang isang panulat at sa pamamagitan ng alaala ni Park Jin Tae, pinalitan ni Ihe ang mga gemstone sa panulat ng mga sleeping pill. Nang kidnapin si Ihe ng 2 goons, kinontrol sila ni na Chai-han at ng team leader, gamit ang kasanayan ni Lee Joo-han. Nilagyan ni Ihe ng bomba ang makina ng eroplano at inilagay ito sa autopilot, gamit ang media skills ni Song Ji-sub, na ikalat ni Ihe ang mga ebidensya ng krimen ni Park Tae. Ipinakita ng DC station ang video kung paanong pumunta si Park Tae sa boss ng sindikato para utusang pasabugin ang eroplano ng kanyang kapatid na si Park Jin Tae. Nang kumalat ang balita, iniwan ni Ihe si Park Tae na natutulog ng mahimbig at gumamit ng parachute skills ni Song Joo-hop para makalabas ng eroplano, nakalapag. Nang maayos at ligtas, sumakay sa kotse, at gamit ang mahusay na pagmamaneho ni Cho Tae-sang, hinabol at tinamaan ng malakas si Park Jin Tae. Nagsuot ng guwantes si Jiseo at sinakal si Park Tae tulad ng ginawa nito kay Jang Jun-woo. Naalala ni Ihe si Jisoo kaya lalo niyang nilakasan ang pagkakasakal. Biglang bumagsak ang isang meteor, ang babaeng kamatayan, na lumapit para pigilan si Jiseo sa pagpatay. Nahulog ang panulat na may pangalan ni Jisoo. Binitawan ni Jiseo ang lieg at naalala ang sinabi ni Jisoo na umaasa siyang magkakaroon ng masayang wakas ang kwento. Hinawakan ni Jiseo ang panulat at tumayo, ngunit inatake siya ni Park Tae mula sa likod. Biglang humangin, napalaki ang parachute ni Park Tae, at hinila siya pabalik patungo sa isang paparating na truck. Dito nagtatapos ang unang bahagi. Paki-follow ako para sa susunod na bahagi. Salamat sa lahat, magkita tayo sa susunod na video.